Hello, grade 5. Okay. So, today, magsasagot lang tayo ng mga questions. Okay? Magkakaroon tayo ng pre-test para malaman natin kung okay na ba ang ating mga skills sa mga basic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. Ngayong grade 5 na kayo, dapat ay lubhang naiintindihan na ninyo ang basics ng mathematics. So, ang gagawin lang natin, okay, so i-pause nyo muna yung video. Ayan, stop. At kumuha kayo ng paper at pen para makasagot kayo. Okay. At kung meron na kayong pen at paper, ayan, pwede na kayong manood ulit ng video para sa mga questions. So, pagbibigay ako ng questions at dapat in 90 seconds, try niyong sagutan. Pero pagbigay ko ng question, ipapause nyo lang yung video habang nagsasagot. Okay? Tapos i-play nyo kung may sagot na kayo. So, first question, find the sum 13,025 plus 42,126 plus 12,123 plus 21,238. Okay? So, i-pause ang video habang nagsasagot. Okay, now na meron na kayong sagot, ang gagawin natin, yan, so pakita natin questions. So, 5 plus 6, 11, di ba? Pero, isang digit lang yung pwede natin ilagay dyan. So, ang gagawin lang natin, carry 1, tama? Ayan. 2 plus 2, 4, plus 1, 5. Okay, next na tayo. 0 plus 1, that is 1. 3 plus 2 is 5. 1 plus 4 is 5. So, first question, 55,151. Okay, very good sa mga nakakuha. Number 2, 3 plus 8. Number 2, 3 plus 8, that is 11. Okay, carry 1. 2 plus 3, that is 5 plus 1. Itong carry 1, 6. 1 plus 2, that is 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 2, 3. Okay, answer is 33,361. Okay, nakuha nyo ba? Very good. Okay. So, number 2, second part, find the difference. Okay, i-pause ang video habang nagsasagot. Okay, now na mayroon na kayong answer, okay, sagutan na natin. Okay, basic lang yung first question, no? 4 minus 3, that is 1, tama? Okay, sige guys, ginagawa natin to guys para sa mga, i-review lang natin yung mga basics ng math. Okay? And para to sa mga, syempre sa mga hindi naman lahat ng students ay magaling sa mga basic operations. So, kung alam niyo na to, pwede niyo nang panoorin yung second video. 3 minus 1, that is 2. 2 minus 2, 0. 7 minus 3, that is 4. And 8 minus 5, that is 3. Okay? Very good sa mga nakakuha ng tamang sagot. Okay. So, number 2 naman, ito, 75,000 minus 42,392. So, unang gagawin natin is magbaborrow tayo, tama? Kasi 0 minus 2, hindi natin pwede yun ma-answer. So, ang gagawin natin, itong 0 magiging 10. Tama? Tapos, kaso, saan siya nagborrow? O humiram? May mahihiram ba tayo sa 0? Di ba pag wala, ibig sabihin nun walang value. Ibig sabihin, wala tayong mahihiram dyan. So, cancel. Okay? May mahihiram ba tayo sa 0? Ulit? Wala pa. So, pag magkakasunod na 0, hahanapin nyo pa kung saan kayo makakahiram ng 10. Okay? So, kung dito sa 5, meron na. Tama? Magiging 4 siya. Samantalang itong mga 0, magiging 9. Okay? So, 10 minus 2, that is 8. 9 minus 9, 0.
9 minus 3 is 6. 4 minus 2, 2. Tapos, 7 minus 4, 3. So, we have 32,608. Okay, very good sa mga nakasakuha ng sagot. Okay, third part is find the product. Okay, 547 times 12, 659 times 63. Okay, i-pause ang video habang nagsasagot. Okay, now na may answer na kayo, 547 times 12. 7 times 2, diba? Itong 2 muna. Ita-times muna natin siya sa lahat. Okay? So, 7 times 2, that is 14. Carry 1. 4 times 2, 8. Okay? Plus 1, that is 9. Okay? Yung borrow, nagbaborrow pa rin, ano pa rin tayo, carry 1. Okay? As 5 times 2, that is 10. 7 times 1, that is 7. 4 times 1, 4. 5 times 1, 5. So, add lang natin. We have 4. 9 times 7, that is 16. Carry 1. 1 plus 4 is 5. 1 plus 5, 6. 6,564. Okay. Next, 659 times 63. So, 9 times 3, that is 27. 3 times 5, 15. Plus 2 is the answer. 17. Carry 1. 3 times 6, 18. Plus 1, 19. 6 times 9, that is 54. So, carry 5 dito. Okay, so, hindi na to gagamitin. Okay? 6 times 5, that is 30. Plus 5, yung carry 5, is 35. So, another, carry 3 naman. So, hindi natin kailangan yung 1. 6 times 6, 36. Plus 3, 39. Okay? Tapos add lang natin. So, 7. 7 plus 4, that is 11. Carry 1. 9 plus 1 is 10. Plus 5, 15. 1 plus 1, or pwede nating 9 plus 1 muna para madali. 10. Plus 1, 11. Carry 1. 3 plus 1, 4. So, the answer is 41,517. Okay? Ano pa bang perfect ang score so far? At ang ating last part ay ang find the quotient. Okay? Ayan. So, i-pause ang video habang nagsasagot. Ngayon na may sagot na kayo, okay, sagutan na natin to. So, 462 divided by 2. So, ang gagawin natin, di ba, nauuna itong pinakamalapit doon sa labas. So, 4 divided by 2 is 2. Tapos, after ng divide ay times, tama? 2 times 2 is 4. Okay? Tapos, ano pang gagawin natin? Next is subtract. Okay? So, 4 minus 4 is 0. Tapos, bring down. Okay? 6. Ayan. So, ito yung process natin. Divide times minus bring down. So, 6 divided by 2. Balik lang tayo. So, 3. Tama? Tapos, 3 times 2. 6. Tapos, minus daw. Minus. So, 0. Okay? Tapos, bring down. Ito naman. So, 2. Okay? Tapos, 2 divided by 2, that is 1. 1 times 2, 2. Okay? Tapos, minus natin yan. Okay? Wala na. 0 na. Therefore, the answer is 231. 231. So, for number 2, 16.
2235 divided by 16. So, ang ginagawa ko dyan, pag ganyan, ay naglilista ako ng number para mas madali. So, ang 1, katumbas niya si 16. Okay? Si 2 naman, ang dalawang 16 ay 32. Tapos, ang tatlong 16 ay 48. Ang apat na 16 ay, tama pa ba to? 64. Tapos, ang limang 16 ay 80. O sige, yan muna. Okay? So, 22. So, since 2, isang digit lang siya, didivide mo ba siya sa 16? Hindi. So, hanap tayo ng kasya. So, 22 divided by 16. Okay? That is 1. Diba? Isa lang yung kasya na 16. So, 1 times 16, 16. Okay? Tapos, sunod ng times nga natin is minus. Okay? So, we have here, ilan? 22 minus 16, 6. Tapos, bring down 3. So, 63 divided by 16. So, meron na tayo nito. Mas madali na natin makita. Saan kaya kasya yung 63 dyan? Hindi naman siya kasya sa 64. So, 48 lang. So, ibig sabihin, 3. Okay? So, 3. 3 times 16, alam natin agad, 48. Tapos, 63 minus 48, that is 15. Okay? Tapos, bring down 5. Yan na. Medyo magulo na. Kasi malaki na. So, pag ganito, ang ginagawa ko, 16. Ang gawin natin, ang 16 times 10 kasi ay 160. Tama? So, ibig sabihin, possible na 16 times 9 yan. 1. Okay? As using the calculator, this is 144. Okay? So, 144. So, possible na ito ay 9. So, 9 times 16, 144. Okay? Remainder, 11. So, remainder, 11. I guess ready na kayo para sa legit na first lesson for grade 5.